Hi everyone! Welcome back to our channel. It's me again, your Mama Mia, para sa panibago na namang kwento ng pag-ibig na ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Una sa lahat, nais ko munang batiin kayong lahat. Hello po, kumusta po ang inyong mga araw? Weekend po ngayon. Naway nag-e-enjoy kayo ngayon. It's February 17. Nais ko munang batiin ang lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Especially to my hubby. Ayan, happy birthday. Sana nag-enjoy ka at sana ine-enjoy mo ang araw mo ngayon. Anyways. Anyways po, hello sa mga lahat ng mga bago nating subscribers. Maraming salamat po sa inyo sa pagsali dito sa ating munting community dito sa YouTube. Thank you so much. And nais ko munang magpasalamat lalong-lalo na doon sa mga hindi talaga bumibitaw. Kahit ang haba-haba na ng pinagsamahan natin, maraming salamat po dahil po sa inyo, hindi rin po ako bumibitaw sa pagbabasa ng inyong mga kwento at syempre sa pagbabahagi nito sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat. Isa po kayo sa mga inspirasyon ko na bumangon at pagpatuloy sa buhay araw-araw. Maraming salamat again. And the least that I can do is basahin ang inyong mga pa-shoutout syempre at ang inyong mga komentaryo. Hindi ko man ma-replyan lahat, hindi ko man ma-heart lahat, pero rest assured po, binabasa ko po ang inyong mga comments, lalo na ang inyong mga pa-shoutout. Pero kung hindi nabasa ngayon, nako, comment lang kayo ng comment dahil pasasaan ba't comment nyo na ang mababasa natin sa susunod. Hello nga po pala kay Elsie de la Cruz. Ayun, hello kay Apollo de la Cruz. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nako. Hello kay 143 Ann, Emily Lacuesta. Maraming salamat. Eric Gomez. Thank you so much. Gimaras Girl. Hi. Ann Soto, thank you. Maria Rapada, maraming salamat. Quick Thinker, thank you. JM Ruiz, magandang araw sa iyo. Hello daw sa kanila dyan sa office na madami raw nakikinig sa atin. Sina Shang, JR, Rona, JM, Ed, Rosie, and Karen. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na medyo malat pa tayo eh. Hindi kasi nakakatulog kapag gabi. Bakit kaya gano'n, no? Kung kailan gabing-gabi na, kung kailan dapat natutulog ka na, doon naman gising na gising ang diwa mo. Naku, bakit naman kaya gano'n? Hello kay Cupcake from Aklan. Maraming salamat sa inyo. And syempre, Star Bossim, tama po ba? Parang first time kong nabasa yung yung pangalan niya. Hello daw sa mga classmates niya, classmates niya dyan sa CDO Mogs. Second year Sunflower. Hello po sa inyo. Maraming salamat. Or to Sunflower. Tama po ba yan? Hello kay User Wolf 4SM9. Avery, maraming salamat sa iyong pakikinig. Can't wait daw sa ating sariling storya ng buhay. Nako, nakaka-pressure naman. Hindi naman po masyadong maganda yung buhay ko, pero masasabi kong meron naman tayong mga pinagdadaanan na makukuhanan nyo ng leksyon. Charot! Hello po! Magandang hapon sa iyo, sa Taytay Rizal. Hello po sa inyo dyan. Luz, Angie, Ate Hilda, and Ate Nelly. Maraming salamat sa inyo. Gail, Easy, thank you so much. Ayun, marital obligations daw are grounds for annulment. Totoo naman, yung mga psychological na hindi mo kayang maibigay sa asawa mo. Hello kay Clark Joshua Tabalba. Cute talaga. Hello kay Mindoreño ako. Oo, thank you so much sa iyong suggestion. Sige. Gagawin natin yan ha. Hello kay Talia Bacornay. Hello kay Rhea Abada. Tama po ba ang pagkakabasa ko? And gusto niya raw magpadala ng storya ng buhay niya kaso nahihiya siya. Huwag kang mahiya, hindi ko sasabihin yung totoo mong pangalan, promise. Kung ano yung gusto mong gawing alias, okay lang. Hello kay Maricel Sanchez. Honey Lee, maraming salamat sa iyong pakikinig. Josephine Valerio, Ferilyn Villacruzes, ayun, thank you so much. Jonathan Pintinio, ayun. Catherine Sulit, maraming salamat. Nako, nabipressure na talaga ako sa mga sinasabi ninyong story. Ako na naman ang nais niyong pakinggan. Hindi ko nga alam kung paano siya. Hindi naman siguro dapat Dear Mama Mia kasi ako naman si Mama Mia, di ba? Ano bang sasabihin ko dyan? Dear guys, ganon. Hello kay Jeneline Mendez. Maraming salamat sa iyo. Hello kay
Joey aka Lonely Boy. Nako, Lorena Septimo, maraming salamat. Piliang Angel. Ayan, Antonio Villanueva, Teodoro Crisostomo, Chilion Charm Orencio, Josie Malyare, maraming salamat. Clark Joshua again, Didi Valencia, thank you so much sa'yo. Tears of Hell. Grabe naman yung pangalan mo. Grabe yung username mo ha, Tears of Hell. Y or Iway Tayloring. Tama po bang pagkakabasa ko? Sana next time hindi na lang yung pagkakaspelling yung nyo kapag mahirap siyang basahin, yung na lang, yung kung paano na lang siya basahin. Yun na lang po ang ilagay ninyo, okay? Hello po kay hello po sa Pineda family from Iloilo. Halatang Bisaya Pineda. Hello sa inyo, Honey Jane Rodriguez, Christy Dimitrial, thank you so much. Erlinda Lumandog, 12:00 na, Mama Mia na. Thank you so much sa iyong pakikinig. And syempre, Riza Carlos. Ayun, mga bagong pangalan yan si Riza Carlos, bago yon. Ayun, maraming salamat sa iyo. And Kit ni Nolia, thank you so much sa mga taga-Aklan family ni Nolia, mga taga-Aklan ni Nolia family. Hello po sa inyo, ginagawang libangan ang ating storya. Hello, Liza Chin. Binabati kita kasi nagagalit ka. Di, joke lang. Maraming salamat sa iyong pagkikinig. Hello, Fedi Gia Acosta. Maraming salamat. Ronaldine, maraming thank you. Juliet Valmoria, Elizabeth Lagunday. Ayun, maraming salamat. Mary Jane Buena, Maya Wave or Maya Wave, tama po ba? Isaac Cruzata, Marilo Bueno. Ayun, meron tayong mga Noemi Badon, mga bagong pangalan. Ana Ramiro, thank you so much. Marraine, hello po sa inyo. And happy birthday daw ngayong Feb 24, Mika Marie Hawak, hello po sa iyo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Jenny in the Garden, hi. Nako, hindi na po mababasa lahat kasi marami pa ang nagko-comment, pero sa susunod, promise, babasahin natin yan. Comment lang po kayo ng comment at di na natin patatagalin pa dahil alam kong excited na kayong lahat para pakinggan ang panibagong kwento natin ngayong araw na ito. Kayo po ba? Meron po bang mga bagay, lugar o di kay mga pangyayari o tao na masasabi niyong parang pamilyar itong mga lugar na to, parang pamilyar yung tao na yan? Isang kwento na naman ang ating babasahin, kwentong pinadala ni Jack dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. May mga bagay na nagiging pamilyar sa atin dahil minsan ay may alaala tayong binubuo sa mga bagay na ito. Ikaw, anong bagay ba ang madalas mong tignan na nagdadala sa iyo sa isang alaala? Dear Mama Mia, ako nga pala si Jack, 32 years old. Isang lalaking hindi po talaga naniniwala sa salitang commitment. At ang tanging gusto ko lang gawin sa buhay ko ay ang pakinggan ang tawag ng aking laman. Hilig ko lang ay puro fun at one night stand. Ayoko talaga yung mga may label na relasyon. Ayoko ng ganon, Mama Mia, dahil unang-una sa lahat ay ayoko ng komplikasyon. Ayoko na merong babaeng nagdidikta sa akin sa kung ano ang dapat kong gawin. Kaya naman sa fun at one night stand lang umiikot ang mundo ko. Kahit sabihin pa ng ibang tao na magseryoso na ako dahil lagpas 30 na ang edad ko, ay hindi ko naman yun pinakikinggan. Ano bang magagawa nila sa ganito talaga ako? Dito ako masaya at dito ako nakakaramdam ng kalayaan. Kung ang ibang tao, fulfillment para sa kanilang magkaroon ng isang karelasyon, o di kaya'y bumuo ng isa at masaya at malaking pamilya, pwes Mama Mia, iba po ako sa mga taong yun. Diba, hindi naman po lahat ng mga tao ay magkakatulad. Hindi ako kabilang sa mga taong ang gusto sa buhay ay mag-settle down. Ang gusto sa buhay ay ang boring na araw-araw.
Kabilang ako roon sa mga taong na-fulfill kapag may isang taong papayag sa amin na maikakama lang namin ng isang gabi. At bago po magpaliwanag or magkaliwanag, babay na agad. Wala nang usap-usap pa. Hindi na kailangan na magkaroon pa ng mas malalim na koneksyon sa bawat isa. Sa aking kwentong nais ibahagi sa inyo ngayong araw na ito, Mama Mia, ito po ang isa sa mga hindi ko talaga makakalimutang one night stand ng buhay ko. Isang adventure na masasabi kong nag-enjoy talaga ako. Pero wag kayong mag-alala, hindi po ito ang happy ending na gusto ng karamihan. Yung happy ending na may makikilala ako na isang babaeng makakapagpabago sa akin. Makakapagpabago sa pananaw ko sa pag-ibig. Hindi po ganun yon. Basta kwento lang to ng isang adventure ko habang nakikipag one night stand. Nag-start po ang lahat ng ito, Mama Mia, nung makilala ko po si Jeannie. Mas bata siya sa akin ng 3 taon. Katulad ko, Mama Mia, ay naghahanap lang din siya ng panandaliang aliw. Isang gabi lang, sapat na. Hindi na pwedeng maulit ang mga bagay na yon. Basta, para sa mga katulad ko, isang gabi lang dapat. Sana ganun lahat ang mga babae. Sana katulad ni Jeannie mag-isip. Yung malawak ang pangunawa. Yung alam na kapag sex lang talaga at walang emosyon na baon. So ganun na nga, Mama Mia. Pumunta kami sa kaniyang apartment para doon namin gawin ang bagay na dapat naming gawin. At pagpasok ko pa lamang sa apartment niya ay may napansin na ako. Hindi ko talaga lubos maisip pero parang nakapunta na ako roon dati. Hindi ko sure at hindi ko maalala kung kailan. Pero sure ako, Mama Mia, na matagal na ang panahon na yun dahil hindi ko na nga maalala ang exact date. Pagkapasok ko pa lang sa apartment niya ay may naramdaman na akong kakaiba. Siguro napansin yun ni Jeannie kaya tinanong niya ako kung ayos lang ako. Pero uneasy ako nung mga panahon na yun. Sumagot akong oo, ayos lang ako, Mama Mia. Pero ang sabi niya pagkapasok pa lang daw namin sa kanyang apartment ay parang binuhusan na raw ako ng ihi ng aso. Kasi medyo parang, sabi ko. Parang ano? Tanong niya. Alam mo, tingin ko nakapunta na ako dito sa apartment mo. Pag-amin ko sa kanya. Ha? Ang weird naman. Baka deja vu. Sabi niya. Tumawa ako, Mama Mia. Sabi ko, baka nga. Tinanong niya ako kung gusto ko munang magkape or mag-juice. Sabi ko water na lang, yung malamig. Pumunta siya ng kusina at kinuha ako ng tubig. Tinanong ko siya, Mama Mia, kung meron ba silang gatas. Ano? Gatas? Tanong niya. I mean, gusto ko sana ng warm milk na lang kaysa sa water. Sabi ko. Ano? Warm milk? Balak mo ba akong tulugan kaysa sa mag-chok-chak-chenes tayong dalawa? Nako, hindi ganyan ang usapan natin kanina, ha? Sabi niya. Nagsorry ako agad sa kanya, Mama Mia. Sabi ko, medyo iba lang talaga ang pakiramdam ko. Tinanong niya ako kung ano ang pakiramdam ko pero hindi ko naman mapinpoint kung ano yun. Kaya naman sinabi kong water na lang. Yung lukewarm at walang ice. Nawiwirduhan daw siya sa akin pero pumunta pa rin siya ng kusina at kinuha ako ng warm water. Nag-thank you ako sa kanya, Mama Mia. At habang umiinom ako ng tubig ay sabi niyang pwede raw muna akong mag-freshen up doon sa CR nila. Tinuturo pa lang niya kung saan yung CR pero sumabat na agad ako. Sa kaliwang door malapit sa kusina, tama? Tanong ko.
Uy, paano mo nalaman yun? Sabi niya. Mama Mia, nagpalusot na lang ako at ang sabi ko ay nasilip ko kanina pagpasok namin. Pero sabi niya ang weird ko raw. Hindi naman daw kasi masisilip yung CR at kusina pagpasok pa lang namin sa apartment. Kaya naman nagpalusot ako at ang sinabi ko ay nabanggit niya yun sa akin kanina habang nag-iinuman kami sa bar. Tinanong niya ako Mama Mia kung bakit naman daw niya maikukwento sa akin ang itsura ng bahay niya. Tumawa na lang ako pero hilaw ang pagkakatawa kong yun at ang sinabi ko ay siguro na parami na ang kanyang inom. Siguro nga. Ay teka, wait lang. Sabi niya. Mama Mia, habang nagsasalita siya ay hindi ko talaga lubos maisip. At hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip na parang nakarating na ako sa bahay na ito. Yung sofa, yung mismong inuupuan ko, medyo magaspang pa nga. Magaspang kaya hindi talaga ako umuupo doon. Kaya ako umuupo doon sa beanbag pero umaalis din agad ako kasi may butas ang beanbag na yon. At tama nga ako. Nung makaupo ako sa beanbag, Mama Mia, ay biglang may hangin na sumingaw. Kaya naman sigurado ako na nakapunta na ako doon. Yung kwarto na kulay pink ang pintuan. Sigurado ako na may mantsa pa ang bandang kanan ng pintuan na yon. Kaya naman naisip ko Mama Mia, na siguro ngayon nakapunta na talaga ako doon noon pa. Teka, nakipag one night stand na ba ako dito noon? Baka nakasex ko na noon si Jeannie, hindi ko lang alam. Hindi ko alam pero napalakas pa lang pagsabi ko sa pangalan niya kaya sabi niya tinatawag ko raw ba siya. Ang sabi ko ay oo. Tinatawag ko siya dahil malapit nang magliwanag tapos wala pa kaming ginagawa. Tumawa naman siya Mama Mia. Pagkatapos ay sinabi niya kung gusto ko pa raw ba ng water. Sabi ko gusto ko pero this time water with ice naman ulit. Tumawa pa siya sa akin dahil napaka-weird ko raw. Hindi raw talaga lubos niya maintindihan kung ano ba talaga ang gusto ko. Mama Mia, tumawa na lang din ako para hindi niya maisip na pinagtitripan ko siya. Sabi ko yung malamig talaga. Sigurado talaga ako Mama Mia na nakapunta na ako doon sa apartment ni Jeannie. Dati pa. Habang may nangyayari sa amin at habang kinakalikot ko ang katawan niya, sa totoo lang ay binabalikan ko sa utak ko kung kailan nga ba ako nakapunta doon. Alam ko sa sarili kong hindi talaga ako umuulit ng babae na naikakama kaya ang weird lang talaga sa pakiramdam na makaka one night stand ko ulit si Jeannie. At ang pinaka-weird pa Mama Mia, lahat ay parang hindi niya maalala. At wala rin naman akong alaala na naka one night stand ko siya. Ang alaala ko lang ay yung kanyang apartment na hindi talaga mawala sa isip ko. Ano to? Pareho kaming dalawa na nawala ng memorya tungkol sa one night stand naming dalawa. At kailan kaya nangyari ang bagay na yon? Bakit hindi naming maalala pareho? Hindi ko naman diretsahang sinabi sa kanyang tungkol doon, Mama Mia. Gusto kong mag-imbestiga muna ako. Kasi hindi talaga ako mapakali. Gusto kong malaman kung bakit nakapunta na ako sa bahay na yon. Pero hindi ko maalala kung kailan at kung bakit ako nandun. Kaya naman Mama Mia, labag man po talaga sa prinsipyo ko sa pakikipag one night stand ko at pakikipaglaro sa mga babae, ay binali ko ang prinsipyo ko Mama Mia. Umulit ako ng umulit na makasama si Jeannie. Ginawa ko lang yun para lang malaman kung sino nga ba talaga siya. Kasi Mama Mia, hindi naman talaga ako nakakalimot ng mukha kapag naka one night stand ko na. Pero ewan ko ba, kahit pamilyar sa akin ang apartment na yun, nung unang may mangyari sa aming dalawa ni Jeannie, pakiramdam ko ay unang pagkakataon pa yun na magkaniig kaming dalawa. Ito ang problema sa akin eh. Oras na may bagay na
curious sa akin ay hindi ko talaga yung titigilan hanggat hindi ko malalaman ng totoo. Teka nga, Jack, in love ka ba sa akin? Ha? Gulat na gulat kong tanong sa kanya isang beses bago kami magtsuktsakan. Umamin ka na nga. Uy, Jeannie, saan naman ang galing yan? Kasi ilang beses mo na akong inaaya na lumabas. Yan lang naman ang senyales na gusto mo nang seryosohin ang isang tao, hindi ba? Uy, wait, kasi ano? Sorry, Jack, ha? Pero hindi talaga ako interesado na makipag-date eh. I mean, hindi ako interesado sa relasyon. Alam mo namang hanggang one night stand at hook up lang ako. Lalo tuwing malungkot ako at nagka-quarter life crisis ako. Gets mo naman siguro yun, di ba? Oo naman, Jeannie. Gets na gets ko. So, bakit lagi mo pa rin akong inaaya na lumabas? Bakit inaaya mo ako lagi na tumambay dito sa apartment ko? Wala lang. Para mag-chill. Sagot ko. Nako, in love ka nga talaga siguro sa akin. Kumbinsido niyang sabi. Ano? Siguro, Jack, hindi mo lang maamin sa sarili mo pero sa mga sagot mo kasi, yan ang sinyales na gusto mo na ang isang tao. Gusto mo na mag-chill na lang eh. Jeannie, ano ka ba? Chill lang for like 10 minutes tapos magsisex na. Sabi ko. Tumawa siya, Mama Mia, at saka tinukso pa ako. Alam mo, Jack, huwag mo nang i-deny. Mas lalo kang nagiging obvious eh. Uulitin ko sa'yo. Hanggang sex lang tayo. Hindi talaga ako interesado sa relasyon. Madiin niyang sabi. Paano kung pagbigyan mo lang ako ng ilang araw para ma-figure out? Ma-figure out ang alin? Tanong niya. Kung bakit gustong gusto kong bumabalik sa'yo? Pagsisinungaling ko naman sa kanya. Obvious ba? Hindi dahil sa alindog ko, sa ganda ko at lalong-lalo na sa galing ko. Nakangiti pa niyang sabi. Ay, talagang magaling ka? Oy, joke lang ha. Pero alam mo, Jeannie, kaysa naman may mga pagsisihan tayo na hindi natin nagawa, di ba? I mean, bakit di mo to bigyan ng chance? Itong nangyayari sa atin. Alam mo kasi, sa'yo lang ako biglang nakaramdam ng ganito. Alam kong special treatment tong nararamdaman ko. Hindi ka ba flattered? Pagsisinungaling ko na naman sa kanya. Well, kung ako ang dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng ganyan, flattering nga. Pero sanay na ako sa mga katulad mo, Jack eh. Sino ba naman kasing hindi mai-in-love sa akin? Isa kaya akong catch, ano? Alam mo yun. Kaya hindi kita masisisi kung yan ang nararamdaman mo para sa akin. Sanay na ako sa mga ganitong senaryo after ng one night stand. Buong kumpiyansang sa sarili niyang sabi sa akin. Habang ako naman, Mama Mia, ay patuloy sa pagsisinungaling. Oo nga eh. Iba ka talaga sa lahat. Nasa iyo na ang lahat. Sayong-sayo na ang lahat. Tumawa naman siya at flatter na flatter sa mga sinasabi ko. Alam ko na yan pero thank you pa rin sa pagsabi. So ano, payag ka na? Tanong ko. May magagawa pa ba ako? Ayoko namang dahil sa akin nasosuppress yung feelings mo. Ayokong makasakit ng damdamin. Kaya sige go, mahalin mo lang ako. Sabi niya. Thank you ah. Ilang araw lang to, promise. Ilang araw? Sabi niya. I mean, ilang araw ko lang i-figure out kung talagang mahal na talaga kita. Para maging secure na ako. Alam mo na, ngayon ko lang to naramdaman kaya ayokong magpadalos-dalos. Sabi ko, na tumatawa para sabihin niyang seryoso talaga ako at nahihiya sa sinasabi ko. Nag-okay naman siya, Mama Mia, at halatang-halatang kinikilig sa mga sinasabi ko.
Kinakailangan kong magsinungaling kay Jeannie na napofall na ako sa kanya para matuloy ko ang plano ko. Kailangan kong magpabalik-balik sa apartment niya para maalala ko kung sino nga ba tong Jeannie na to at kung bakit pamilyar sa akin ang apartment niya. Imposibleng alam ko lahat ng sulok ng bahay niya kung hindi pa ako nakapunta doon ever. Alam kong nakapunta na ako roon. Malamang si Jeannie ay isa sa mga naka one night stand ko dati. Baka ilang taon na talaga ang nakakalipas at siguro iba na ang itsura niya noon at ngayon kaya hindi ko na siya maalala. O baka naman ako ang nagbago ng itsura kaya hindi na rin niya ako maalala pa. Ang labo talaga, Mama Mia, na pareho naming hindi maalala ang isa't isa samantalang ako ay tandang-tanda ko pa rin ang apartment na yon. Alam na alam ko kung saan ang bawat sulok ng apartment na yon. So ganoon na nga, Mama Mia. Tuloy-tuloy lang ako sa pagsama-sama kay Jeannie, hoping na makakuha ako ng information sa kanya tungkol sa nakaraan naming dalawa. Hindi ko kasi madiretsa sa kanya dahil hindi ko alam kung paano niya yon ipoproseso sa utak niya. Ako na lang ang mag-iimbestiga at kapag tama na ang lahat ng impormasyon na nakakalap ko, ay tsaka ko na yun sasabihin sa kanya. At yun na rin ang magiging ending para sa aming dalawa. Ayoko namang isipin niya na interesado talaga ako sa kanya. Tsaka nakakatakot din mapalapit sa kanya. Baka siya pa ang ma-fall sa akin. Alam ko rin sa sarili ko, Mama Mia, na hindi ko siya masusuklian kung sakali mang mamahalin niya ako. Hindi ko talaga siya type sa totoo lang. Masyado siyang GGSS o gandang-ganda sa sarili niya, kaya isang malaking ekes siya sa akin. Pero kailangan ko siyang paniwalain na talagang interesado ako sa kanya para magawa ko yung plano ko. Para malaman ko talaga kung bakit alam ko ang bawat sulok ng apartment na yon. Sana nga mag-work. Isang araw ay nagkita kaming dalawa at binigyan ko pa siya ng bouquet of flowers. Flowers for me? Seryoso to, Jack? Oo naman. Diba ganyan naman kapag nanliligaw? Wow, Jack. Seryoso ka nga talaga sa akin. Oo naman, Jeannie. Sabi ko na pinipigilan ko ang sarili kong huwag matawa sa kanyang reaksyon. Sige na nga. Sige na, punta na tayo sa apartment. Pagdating namin sa apartment, Mama Mia, ay pinag-antay niya lang ako dahil ilalagay raw muna niya sa vase yung flowers na dala ko. Teka, speaking of vase, di ba may nabasag kang vase before? I mean, may nabasag kayo na vase? Sabi ko. Ha? Takang-taka naman niyang tanong. Kasi minsan parang may nabanggit kang may nabasag kang vase o kayo. Tapos naayos nyo naman. Naayos nyo pa rin though may lamat na. Mukhang alam ko na yung sinasabi mo pero hindi ko na kasi ginagamit yung vase na yun mula nung mabasag. Pero hindi ako ang nakabasag. Basta alam ko basag na yun tapos ayun, dinikit na lang. Pagpapaliwanag niya sa akin. Ganun ba? So asa na yung vase na yun? Andun sa kwarto. Nakita mo na pala yun dati nung nag-ano tayo, no? Oo, yun nga, nakita ko nga yun. Kaya naalala ko. Grabe ang memorya mo, Jack, ha? Ang talas. Akala ko, sa sex ka lang interesado Pati pala sa mga bagay dito sa apartment ko. Ganun siguro talaga kapag interesado ka sa isang tao. Kasi naaalala mo lahat, di ba, Jeannie? Sabi ko na halata naman na nagpakilig sa kanya ng konti ang mga salitang binitawan ko. Pero alam mo, Jack, parang mas interesado ka nga rito sa apartment ko at sa mga gamit ko kaysa sa akin. Sabi niya. Ha? Ano mo naman nasabi? Pagmamaang-maangan ko pa. Kasi parang mas marami ka pang natatandaan sa mga gamit ko at sa mga sulok ng apartment na to kaysa sa mga sinasabi ko tungkol sa akin. Sa totoo lang, halos wala akong maalala na binanggit ko sa'yo dati yung tungkol sa mga gamit ko dito sa bahay. Tulad nung bedsheet na may sunog dahil sa yosi.
Bigla mo na lang inopen up eh. Parang wala naman akong maalalang binanggit ko yun sa'yo. Pagtataka niya pang tanong. Yun ba? Kasi ano eh. Yun yung ginamit natin nung unang ano natin nun dito. Nakalimutan mo na? Sabi ko. Sa pagkakaalala ko, pink yung bedsheet na yon at hindi yun yung sinasabi mong may sunog ng yosi. Nako, hindi mo na nga maalala. Mama Mia, kinakabahan na ako noon, baka mahalata na niya ako. Yun eh. Naramdaman ko nga sa bewang ko yung gaspang ng pagkakasunog ng bedsheet kaya binanggit ko. Okay. Iniba ko naman ang topic, Mama Mia, at sinabi kong pwede bang humingi ako ng coffee. Sabi niya, kanina pa raw ako nagkakape. Sabi ko, gusto ko ng isa pang cup, kaya humingi ako. Sabi pa niya, Mama Mia, ay pwede ko naman daw siyang samahan sa kusina para mag-bonding kaming dalawa habang pinagtitimpla niya ako ng kape. Hindi na, ikaw na. Kaya mo na yan. Dito lang ako sa sala. Sabi ko. Alam mo, para mas makilala mo pa ang sala ko kaysa sa akin na dinidate mo, yun bang gusto mo? Tanong ni Jeannie. Alam mo, timpla ka na nga doon. Pabrew ng kape ayoko ng instant. Sabi ko. Ang gusto ko kasi talaga, Mama Mia, ay mas matagalan siya sa kanyang kusina para nang sa ganun ay makapag-imbestiga pa ako ng mas matagal-tagal. Kinakabahan ako dahil mukhang nakakahalata na si Jeannie. Ang pangit ko pa namang magsinungaling. Mukhang hindi talaga ako papasa na maging imbestigador. Kaya naman pilit kong pinakalma ang sarili ko habang hinihintay siya. Pinagmamasdan ko muli ang buong apartment niya. Palakad-lakad at pahawak-hawak pa ako sa mga gamit, baka makatulong para maalala ko kung kailan ba ako napadpad sa lugar na yon at kung ano ang ginawa ko doon. Itong basahan na to, alam ko nadulas ako rito nung pagpasok ko pa lang. Ayan. Sobrang dulas ng floor dahil masyadong binababara ng floor wax. Floor wax? Teka, naalala ko may nabanggit sa akin na kailangan na raw babara ng floor wax at kailangan kuskusin ng mabuti ang floor dahil luma na. Tama, luma na ang floor, pati na ang buong apartment na to. Pakikipag-usap ko noon sa sarili ko habang tinitignan ko ang buong kabahayan. Mama Mia, naalala ko rin na may halaman dito sa tabi ng sofa na to. Hindi para pang dekorasyon kundi para takpan yung sira ng floor. Halos mapaluhod pa ako talaga sa sahig at tinitignan kung nasaan yung sira. At nakita ko ang isang malaking gasgas sa sahig na tinatakpan lang gamit ang rug. Tapos may naalala pa ako sa rug na yon. Yung rug na yon ay may nakasulat na pangalan ng babae gamit ang pentel pen sa gilid. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito nga yung rug na yon. Mama Mia, tinignan ko pero wala na yung pangalan ng babaeng nakasulat doon. Pero sigurado ako na yun yung rug na yon. Nagulat ako dahil biglang nagsalita si Jeannie sa likuran ko. Tinanong niya kung bakit hawak-hawak ko raw yung rug niya. Ano daw meron? Klepto ba daw ako? Tumawa pa siya dahil sa dami ng nanakawin ko yung lumang rug pa talaga niya. Nakikitawa na rin ako sa kanya. Sabi ko tinignan ko lang yung rug niya dahil nagustuhan ko ang design. Design? Wala ngang design yan Tignan mo nga ang plain cream lang naman yan. Ano bang design pinagsasabi mo? Okay ka lang, Jack? Tanong niya. Tumawa naman ako, Mama Mia, tinignan ng rug at wala nga yun talagang design. Tinanong ko na lang sa kanya kung anong nangyari doon sa sahig nila. Sinabi ko, itong tinatakpan ng rug na to. Nagtaka naman siya, Mama Mia, kung bakit bigla na lang daw akong naging concern sa kanilang sahig. Sabi ko wala lang naman. Gusto ko lang may mapag-usapan kami. At yung sira talaga ng floor ko ang naisip kong topic? Takang-takang tanong niya. Kasi yun ang naisip kong interesting na pag-usapan
Alam mo Jack, nakaka-offend ka naman. Mas interesting pa talagang pag-usapan ang sahig kaysa sa akin. Sabi niya na halatang nagtatampo na. Hindi naman sa ganoon. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Bakit hindi ba interesting na topic yung mga nunal ko? Yung nunal ko sa katawan? Ha? Jack, pwede naman nating pag-usapan kung ilan yung total ng nunal ko sa katawan kaysa sa sira ng sahig ko, di ba? O sige nga, ilan ba ang nunal mo sa katawan? Doon Mama Mia ay nagbago ang timpla niya. Ang sabi niya raw ay 12, pero inaya niya ako sa kwarto para ako na raw ang magbilang dahil baka may mga hindi pa siya nakita. Tumawa naman ako Mama Mia. Pero isiningit ko pa rin kung bakit may sira yung floor nila. Jack, ano ba? Kanina ka pa sa ganyan na? Ano bang meron? Ako ang nililigawan mo, hindi tong apartment ko. Alam mo, nakakahalata na ako sa iyo ha. Walang araw na hindi tayo magkasama na hindi puro tungkol dito sa apartment ko ang topic. Ano ba talaga? Mama Mia, ramdam ko na ang pagdududa ni Jeannie tungkol sa akin. Masyado naman kasi talaga akong tutok sa apartment niya na nakakalimutan kong iparamdam sa kanya na interesado ako sa kanya. Kaya naman para makaiwas na sa diskusyon ay hinila ko na lang siya papasok ng kwarto para mabilangan kami ng nunal kung yun ang paraan para mawala ang pagdududa niya sa akin. Mama Mia, sobrang sumasakit na ang ulo ko sa kakaisip tungkol sa apartment na ito at kung bakit siya pamilyar sa akin. Alam kong sobrang babaw lang at pwede ko namang i-let go na lang kung ano man tong iniisip ko para hindi na rin ako ma-stress sa kakaisip. Pero nasimulan ko na eh. Ganito talaga akong tao Mama Mia, kahit mababaw na bagay. Kapag nakakapag-overthink na ako ay pipilitin ko pa ring malaman ang lahat ng detalye kung hindi ay hindi talaga ako makakatulog sa dami ng mga tanong sa isip ko. Ako lang ba yung ganito? Hindi rin ba kayo ganito kagrabe mag-overthink? Naisip ko nga Mama Mia, siguro nga kaya talaga hindi ako nagkakaroon ng girlfriend dahil masyado akong mag-overthink. Ayoko na nagiging sanhi pa yon ng away namin. Ayoko na nagiging sanhi pa yon na hindi ako makatulog sa gabi. Mama Mia, alam ko sa sarili ko na na-meet ko na si Jeannie pero hindi ko lang talaga masabi kung kailan. Hindi ko talaga masabi Mama Mia kung bakit kaya nagkaganon. Ang naisip ko nga noon ay baka matagal na panahon yon. Sigurado rin ako na may nangyari sa amin dahil may naaalala akong mga eksena sa mga parte ng bahay kung saan sa tingin ko ay doon namin ginagawa o ginawa ang mga bagay na yon. Tulad na lang nung sa kusina. Alam ko may nangyari rin sa amin sa kusina pati doon sa CR nila. Hindi ko makakalimutan yon dahil sa pakiramdam ko ay naging maganda ang one night stand na yon. Kumbaga, pakiramdam ko Mama Mia ay nasulit ko talaga. Hindi ko nga lang alam kung bakit parang hindi maalala yun ni Jeannie. Sobrang laki na ba ng pinagbago ng itsura ko over the years para hindi niya matandaan ang mukha ko? Ang weird. Pinagmasdan at binalikan ko ang pictures ko noon at halos wala namang pinagkaiba maliban sa maliliit na tubo ng bigote. Ako pa rin yung dati at ngayon. So paano ngang nangyari na pareho naming hindi maalala na may nangyari na sa amin dati? Hindi ko talaga kaya. Alam kong kailangan ko siyang kausapin kaya naman Mama Mia, pumunta ulit ako sa apartment niya para kumprontahin siya. Jeannie, bakit hindi mo ako maalala? Tanong ko. Bakit? Nakalimutan ba kita? Piloso pa niya naman niyang tanong. So naaalala mo nga kung sino ako? Malamang, ikaw si Jack. Hello, okay ka lang ba? Ilang araw na tayong magkakilala, paanong makakalimutan agad kita? Gusto mo ng kape, Jack? Ipagtitimpla kita, mukhang kulang ka sa gising eh. Pagbibiro pa niya sa akin. Jeannie, seryoso ako no?
Hindi mo ba talaga ako naaalala? Alam mo Jack, hindi ko alam kung anong gusto mong puntuhin. Diretsahin mo nga ako kasi lately, nagiging weird na sa akin na yung mga tanong mo. Yung mga ginagawa mong ganyan. Ako, Jeannie, naaalala ko pa na dati pumunta ako rito sa apartment mo para makipag one night stand sa'yo. Ano? Oo, itong sofa na to. Sinumpa ko to dati dahil bukod sa kulay niyang masyadong matingkad sobrang gaspang sa likuran. Kaya nga hindi natin ginawa yung dapat nating gawin dito, hindi ba? Jack, magaspang nga ang sofa na yan, oo, at totoong hindi namin ginagawa ng kung sino mang nakaka one night stand ko ang dapat naming gawin dyan. Dahil hindi komportable. Sagot ko. O diba, naaalala mo ba yung time na ginawa natin yun sa sahig dahil nga naiinis tayo sa sofa? Sabi ko. Wala akong maalalang ganyan dahil never naman akong pumayag na makipag-ano dyan sa sahig, no? Ang sakit kaya sa likod at ang lamig pa. Sabi niya. Imposible. Ikaw nga yung nagsuggest, tandang-tanda ko pa. Ako, Jack? Ako ang nagsuggest? Oo, ikaw. Ikaw nga rin yung humila sa akin dun sa kusina para dun tayo mag-round 2 Wait, round 2? Sa kusina? Teka, never kong ginawa yun sa kusina dahil hello, ang hassle doon, ang daming kalat. Maayos naman ang kusina mo nung ginawa natin yon. Anong maayos? Lagi kayang makalat doon. Ano bang pinagsasasabi mo, Jack? Sabi ni Jeannie. Wala ka ba talagang naaalala, Jeannie? Kahit konti? Kahit nung inaya kita na sa CR na natin ituloy para diretso ligo na after? Uy, Jack, ayokong ginagawa yun sa CR dahil masyadong madulas. May kaibigan akong mahilig magkipag-tsak-tsene sa CR nabagok yung ulo. Kaya nag-promise ako sa sarili ko na hindi ko yun gagawin sa CR kahit gaano pa kahat yung makaka one night stand ko. Sabi niya. Excuse me, pumayag ka nga nun. Na-excite ka pa nga kasi sabi mo masarap gawin sa shower dahil dun yung madalas ginagawa yun ng ex mong seaman. Ex kong seaman? Uy Jack, never ako nagkaroon ng ex na seaman. Ano bang yung pinagsasasabi mo? Takang-taka na siya sa mga sinasabi ko, Mama Mia. Pinaliwanag ko sa kanya na sinabi niya sa akin na kailangan kong lamangan ang ginagawa nila dati ng ex niyang seaman. Ano ba Jack, mas magaling ka pa sa akin Ang mga ex ko nasa call center lahat, no? Sino yung seaman? Tanong ko. Aba malay ko sa'yo, baka ikaw ang may ex na seaman. Sabi niya na tumatawa na. Ako? Bakit naman ako magkaka-ex na seaman? Babae kaya ang gusto ko. Aba ewan ko sa'yo Jack, ikaw nag-open yan Tsaka sabi mo pa nga noon, may idudugtong pa sana ako Mama Mia nung biglang bumukas ang pintuan ng kanyang apartment. At may tumawag na babae sa kanyang pangalan. Jeannie? Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko dahil sa pagpasok ng isang tao mula sa main door nila. Isang babae na kaidaran ko at dun naging klaro sa akin ng lahat. Alam ko na kung bakit pamilyar ang apartment na yun at alam ko na kung bakit sobrang memorable ng pagpunta ko roon. Dahil yun sa babaeng bagong pasok sa apartment ni Jeannie. Si Leila. Ang babaeng pinakaunang naka one night stand ko at ang babaeng nagmulat sa akin sa ganitong mundo. Ano yung ginagawa niya dito sa apartment na to? Kaano-ano niya si Jeannie? Nung makita niya ako ay gulat na gulat niyang tinawag ang pangalan ko. Jack? Leila? Teka, magkakilala kayo? Sabat naman ni Jeannie. Binalik ko sa kanyang tanong, magkakikilala kayong dalawa? Malamang Jack, magkapatid kami, sabi ni Jeannie. Kapatid mo si Leila? Oo Jack, kapatid ko si Jeannie, sabi ni Leila. Teka, naguguluhan ako, anong nangyayari?
Sabi naman ni Jeannie na halatang-halatang gulong-gulo na sa mga nangyayari sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo rito, Jack? Huwag mong sabihin sa akin. So, Leila, ikaw pala yung naaalala ko. Teka. Please, teka lang, naguguluhan ako. Mag-ex ba kayong dalawa? Sabi ni Jeannie. Hindi, no? Sabay naming sagot. So anong meron sa inyo? Ikaw, Gina, ginawa mo bang boyfriend tong si Jack? Sabay naman kaming sumagot ni Jeannie ng no. Anong meron sa inyo nitong naka one night stand ko before? Ano? Nag one night stand rin kayo dati ni Ate Leila? Baling ni Jeannie sa akin. Rin. So ibig sabihin, naka one night stand mo rin siya, Jeannie, tama? Hindi pinakinggan ni Jeannie ang ate niya at pinagbalingan ako. Jack, ano to? Tanong ni Jeannie. Jack, umayos ka. Anong nangyayari rito? Sabat naman ni Leila. Teka. Hindi ko naman alam na magkapatid kayo, promise. Kaya pala sobrang pamilyar nitong apartment dito sa akin dahil totoong nakapunta na pala ako dito at hindi si Jeannie ang unang naka one night stand ko rito. Medyo tipsy kasi ako noon eh. At saka halos magkamukha naman kayong dalawa. Kaya siguro hindi ako masyadong nakakaalala. Alam mo ba kung gaano ka-awkward tong sitwasyon natin? Tanong ni Jeannie. Jeannie, once lang na may nangyari sa amin ni Leila at batang-bata pa kami noon. Isang beses lang talaga yon. Ang totoo niyan, siya yung nagturo sa akin tungkol sa kalakaran ng pagwa one night stand. Pagpapaliwanag ko. At ngayon sa akin mo naman ina-apply ang mga natutunan mo sa ate ko. Ang galing! Huwag ka nga dyan, Jeannie. Nakinabang ka rin naman, di ba? Sabi ko. Jack, ang dami-daming babaeng pwede mong makuha, ha? Yung kapatid ko pa talaga? Galit naman si Leila na bumaling sa akin. Sorry kung hindi ko man lang kinuha yung ID niya at nag-background check muna bago namin gawin yon, ha, Leila? Hindi mo kasi yun na ituro sa akin dati eh. At melosopo ka pa talaga, sabi ni Leila. Ang sinasabi ko lang, biktima lang din ako sa sitwasyon na to tulad nyo. Mama Mia, pinaghahampas nila akong dalawa ng mga unan. Pinagpapalo nila akong dalawa at pinaalis sa apartment na yon. Subukan mo pang bumalik rito at babasagin ko yung mukha mo ng vase na nabasag mo dati. Sabi ni Leila. So siya pala yung nakabasag noon. Ako? Ako ba talaga ang nakabasag nun? Tanong ko, pero hindi na nila ako sinagot at pinagtulungan na nila akong paalisin sa apartment na yon. Mama Mia, sinumpa ako sa sarili ko na hindi na talaga ako babalik pa sa apartment na yon after kong malaman kung bakit sobrang pamilyar yon para sa akin. Pinagmumura pa nila akong magkapatid sa text hanggang sa social media. Pero pareho ko na lang silang blinak para matigil na ang lahat. Mama Mia, sa tuwing naaalala ko yung parte ng nakaraan ko na yon ay napapailing na lang talaga ako. Pagkakataon nga naman no. Siguro isang malaking lesson to na dapat kong matutunan. Huwag laro ng apoy dahil ako lang din naman ang mapapasok. At kung gusto ko pa rin makipaglaro ng apoy, kailangan ko munang maging maingat. Kailangan kong gumawa kahit na konting background check lamang sa mga makaka one night stand ko. Kahit isang mabilisang check lang sa FB ng pictures. Nakakatawa ng nangyari sa akin, Mama Mia. Sana hindi lang ako ang napagkatuwaan ng tadhana. Sana nangyari rin ito sa ibang lalaki para naman hindi ako nag-iisa. Pero isa lang ang sigurado ako, Mama Mia. Ayokong maulit pa ang bagay na yon. Salamat nga po pala sa pakikinig nyo sa kwento ko. At kung magtatanong kayo kung ano nang nangyari sa buhay ko ngayon, ay katulad pa rin ng dati.
Hindi pa rin ako nagbabago. Hindi pa rin ako nagseseryoso. Mama Mia, marami ang nagsasabi na darating at darating din daw ang babaeng para sa akin. Na darating at darating din daw ang magiging karma ko. Lalo na sa mga babaeng pinaglaruan ko. Mama Mia, wala naman po akong babaeng pinaglaruan. Lahat naman po ay one night stand lang talaga. Pero hindi ko po maipagkakaila na may mga babaeng naghahabol. May mga babaeng nag-iisip na may pwede pang mas mangyari sa amin bukod sa one night stand. Pero sadyang hindi lang talaga ako ganong klase ng lalaki. Hindi lang talaga ako marunong na makipagrelasyon. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay meron po akong isang babaeng minahal noon. High school pa lang ako nung una akong magmahal. Minahal ko siya ng lubos-lubos. Ang totoo niyan ay pinag-alayan ko siya ng lahat ng mga nalalaman ko tungkol sa pag-ibig. Yung nagsulat pa talaga ako ng tula para sa kanya. Nanligaw pa ako sa bahay nila. Sinagot pa niya ako. Pagkatapos ay napagalitan pa kami ng mga magulang namin. Pero Mama Mia, yung babae na yun ay pinagtaksilan din ako. Pinagpalit ako sa isang lalaking naka one night stand niya. Kaya siguro mula noon ay naisip kong hindi ko na lang ibibigay kahit kanino ang puso ko. Mas mabuti na lang yung ganito, yung one night stand lang. Yung walang commitment, yung walang label, yung isang beses lang para nang sa ganun ay makaiwas ako sa komplikasyon at sakit na maaaring maidulot sa akin ng pakikipagrelasyon. Alam ko, Mama Mia, lame po at hindi magandang excuse ang mga sinabi ko. Pero anong magagawa ko? Yun lang ang paraan para maisip ko, Mama Mia, na dapat ay pangalagaan ko ang puso ko. Dapat wag ko na tong ibigay kahit kanino nang sa ganon ay hindi na rin ako masaktan pa. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Nawa ay wag akong husgahan ng mga tagapakinig ninyo. Hanggang dito na lamang. Lubos na nagpapasalamat. Jack. Alam mo, Jack, nakakatuwa ang kwento ng buhay mo, ng kwento ng pakikipag one night stand mo. Siguro, hindi lahat, pero may mga tao talagang dumaraan sa ganyang phase ng buhay. Pero ako, naniniwala pa rin ako na kapag may taong inilaan sa iyo ang Diyos, darating at darating ito sa iyo. Darating at darating ang babae na makakapagpabago ng disposisyon mo sa buhay, ng nararamdaman mo, ng mga choices mo. At sana kapag dumating na ang babaeng yon ay hindi pa magiging huli ang lahat. Sana kapag dumating na ang babaeng yon ay magiging tapat ka sa kanya. At sana magiging tapat ka rin sa nararamdaman mo at tuluyan mo nang makalimutan ang takot na nasa puso mo. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ni Jack. Nawa ay nagustuhan nyo ang kanyang medyo maiksing kwento. Kung nagustuhan nyo po, please do like and share this video. At kung meron pa kayong mga kwento sa buhay nyo na nais nyong i-share, wag na po kayong mahiya. Kung nais nyo pong itago ang inyong tunay na katauhan, pwede naman po yon. Magsabi lamang po kayo sa inyong letter mismo. O di kaya kayo na mismo ang magbago ng mga pangyayari, lugar, o di kaya'y mga pangalan sa kwento nyo para wag malaman ng iba na kwento nyo pala yung binabasa natin. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala sa atin, sa mga nag-share ng kanilang kwento. Marami pa po tayong hindi mga nababasang kwento at ipo-proofread pa po namin yon, babasahin pa po namin, tapos tignan pa po namin kung meron ng schedule. At maraming salamat po sa mga patuloy na nagtatangkilik, sa mga patuloy na nag-aabang ng ating mga kwento mapa-weekend man. Ako, maraming thank you. At syempre, muli po ay babati ako ng happy birthday sa aking husband. Happy birthday sa'yo. Sana masaya ka sa araw mo na to. Kung
anumang pinili mo na magiging celebration ng birthday mo. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw po.